Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ito po, no, hindi ko alam kung ito ay anong klaseng balita to mga kababayan. Kung good news o bad news mga kababayan. No, dahil si Kitty Duterte huhulihin po, no, ng mga kapulisan ba? Nako, grabe Huhulihin nga ba itong si Kitty Duterte dahil sa pagpapakalat ng fake news mga kababayan? Well, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. At guys, nire-request ko lang po sana, aking inihiling sa inyo na paki-follow din po yung ating FB page. Nandiyan po sa ibaba yung link mga kababayan. Okay? So, eto mga kababayan ngayon ang ating pag-uusapan. Kasi nitong nakaraan, no, nagpakalat nga po, no, o kumalat ang balita na kung saan mga kababayan ay i-raid daw, no, ang bahay ng dating Pangulong Duterte diyan po sa Davao. Okay, at di umano, no, tumawag daw po itong si Kitty Duterte sa isa sa kanyang mga followers, no, sa mga supporters na mga Duterte diyan po sa Davao. At dahil nga po diyan nagkagulo po sila mga kababayan, no? At talagang nagkumahog sila na pumunta doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte para magbantay, no, kung sakaling may darating po na raid. Okay? So ano sa palagay ninyo, no? Naglabas na kasi ng statement ang PNP na kung sino man ang nagpakalat o may pasimuno, no, ng information na ito, no, mga kababayan, ay huhulihin o kakasuhan po ng PNP. Okay, so paano yan? Nanggaling po yung tawag kay Kitty Duterte. Diba? At may nalaman daw sila, no, na magkakaroon daw, di umano, mga kababayan, ng raid doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte. Epekto nga ba yan, mga kababayan? At isa pa doon na masaklap doon mga kababayan kasi sinabi rin ni Congressman na Pulong Duterte na kung saan mga kababayan meron din daw mga dumating, no, na mga police, no, from CIDG at PNP SAF, no, na kanila raw kinukuha yung mga pangalan, no, kung sino yung nag-utos siguro sa kanila, no, pinabulaanan din po yan ng PNP. No, so ito yung balita muna mga kababayan na ating alamin na yung pagtawag po ni Kitty Duterte doon po sa kanilang mga followers, no, kaya nagkagulo sila doon sa Davao. Panoorin muna natin to mga tol para merong konteksto, no, yung ating pagbabalita. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ako, baka madamay ka rin, tol. No? Kasi ikaw yung ikaw yung tinawagan ni Kitty, no? So pag nag-imbestiga, damay ka ron. No, kung yung bang tinawagan o kung yung pagtawag sa ni Kitty Duterte ay legit ba? No, baka mamaya ilaglag ka niyan, baka sabihin ni Kitty Duterte hindi ako tumawag sa iyo. Oh, yari ka, lagot ka. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared, but she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Yun yung mga kababayan diba? So siya yung tinawagan ni Kitty or nag-info sa kanya si Kitty. Tapos siya yung nag-live, mga kababayan, para magtawag ng mga tao o mga mamamayan ng Davao
para magpunta, no, yung mga kapwa niya supporters doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. 'Di ba? Pero pinabulaanan yan, mga kababayan, no, ng PNP. Okay? At iimbestigahan na daw, no, ang nagkalat ng faking information tungkol po sa raid sa bahay, no, ng dating Pangulong Duterte. Nako po, yari kayo. Ito ba, mga kababayan, ay isa sa mga gimmick lamang? Ewan natin, no? Hindi ko na rin masabi yung mga yung mga ginagawa nila, mga kababayan, no? Parang ang kalat. Ilang masasabi ko. Ang kalat, sa totoo lang, no? Agad kami nagsagawa ng aming coordination at validation sa aming mga units. At nakita po namin, nakausap na namin ang ating SCIDG and Special Action Force. And wala po silang impending operation. Wala daw pong impending operation, taliwas doon sa sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, no, na may pumunta raw o dumating sa Davao, no, na mga CIDG, operatiba ng CIDG at Special Action Force. Diba? So saan ang galing yung information na yun, mga kababayan, no? Sa bahay po ni FPRD sa Doña Luisa. Kaya immediately na-determine namin na ito ay isang false information. False information lang, mga kababayan, no? Ginulo lang nila yung mga mamamayan doon. Nanagot sa batas ang sinumang may pakana sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa umano'y gagawing search sa mga bahay o pag-aari ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City. Yun, mananagot sa batas, mga kababayan, no? Yung nagkalat ng maling impormasyon. No, kung babalikan natin yung balita kanina sa isang video natin pinalabas, no? Si Kitty Duterte yung tumawag doon sa isang supporters. At yung supporters ngayon ang nagtawag, no, ng mga tao. No, yung mga kapwa nila supporters para pumunta doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte dahil ang sabi nga daw, no, magkakaroon ng raid. Di ba? So, nako, paano to? No, iimbestigahan si Kitty, ikukulong si Kitty, ganon. Kasi sa kanya nang galing Siya yung tumawag Ganon ba mangyayari dito, mga tol? No, ano sa palagay ninyo, no? Na nagdulot ng pangamba sa publiko. Ayon sa Police Regional Office 11, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga gawaing katulad nito na makakagulo sa peace and order sa Davao City at sa buong rehiyon. Ito na ang pangatlong beses na naranasan dito ang parehong estilo ng pagpapakalat ng peking impormasyon. So, hindi lang pala minsan, no? Hindi lang isang beses. Hindi lang 2, 3 beses na, pangatlo na, mga babae. Bilang PRO 11, posibleng ito ay taktika lamang o paraan para magdulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Miyerkules ng gabi nang kumalat sa social media na may gagawin umanong raid sa bahay ng dating Pangulo. Kaya agad na dumagsa ang mga taga-suporta sa kanyang bahay upang magbantay. Paglilinaw ni PRO 11 Regional Director Victor Leon Rosete, walang koordinasyon sa kanilang opisina at wala ring deployment ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force personnel tungkol dito. Nako, may nauto na naman sila. Well, yung yung mga DDS supporters may nauto na naman kayo. Kawawa sa inyo. Ganyan nyo lokohin yung mga kasama ninyo, yung mga followers ninyo, no, na mga kapwa ninyo DDS supporters. Ganyan ninyo lokohin, no? Ano yan prank nila. Mag-iimbestiga ang PRO 11 at mangangalap ng impormasyon at ebidensya para mapanagot ang may pasimuno. Nagbigay na agad ako ng guidance sa aking mga kapulisan, sa ating mga units to conduct an in-depth investigation on this matter. At alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas
At ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Sa proseso ng investigasyon, makikipag-ugnayan ang pulisya kay Congressman Pulong Duterte No. na unang naglabas ng pahayag ng pagkadismaya sa naturang insidente. Ayun na nga di ba? Naglabas agad sila ng statement, di ba? Tapos nadismaya raw sila, bakit ganito, bakit ganyan. Tapos false information pala. Di ba? So, yung mga tao, nagugulo yung isip. Oh, so, yan yung sinasabi natin sa inyo, mga kababayan. No? Especially do sa mga DDS supporters. No? Kumpirmahin nyo muna. No? Sayang yung oras at pagod ninyo. Imagine ninyo, nagpunta kayo doon, tas wala naman pala. Di ba? Kumpirmahin nyo muna. Totoo ba? Yun ang mahirap kasi, yung mga binibitawan, yung mga information na ganyan. Di ba? Alam nyo naman na magulo ngayon. Di ba? Yung sitwasyon, lalo na sa politika. Di ba? Mag-isip-isip muna kayo. Huwag kayong basta-basta nagpapaot. Ayon kay Rosete, sa ngayon ay walang umiiral na search warrant sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Search warrant? Wala pong search warrant. Wala po. False information nga po yan. Ang naamin lang po is, wala naman pong violation why we will conduct any operation. Kahit magsabi kami na hindi kami magbibigay kami ng assurance na walang operation, pero gagawa sila ng violation, then, by all means, we will conduct operation. Sa kabila nito, tiniyak ng PRO 11 na handa ang kanilang hanay para tiyaking payapa, patas at maayos ang halalan ngayong May 12. Gladys Tuwag. Yan mga kababayan. Di ba? Sa halalan yan. Konektado yan mga kababayan. No? Konektado yan sa mga nangyayari ngayon. Konektado yan sa nalalapit na eleksyon. Di ba? Konekta yan Kasi may mga taong gustong magkagulo. No? May mga taong gustong guluhin mga kababayan. No? May mga taong gustong guluhin ang eleksyon. Diba? Yun lang, ganun lang kasimple yun. No? Kaya kayo, huwag kayo nagpapa-auto basta-basta. Okay? So yan, no? Ano masasabi niyo dyan mga babayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.